Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kahit in-impeach ngayon yung ating, finaila ng impeachment, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pero kanina may napakagandang announcement mga kababayan, yung ating Pangulo, tungkol sa nadiscover na natural gas sa Malampaya East 1. Ito yung napakagandang announcement mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo, kahit iniistorbo nila yung ating Pangulo, hindi po siya nagpapa-apekto sa anumang mga alingas-ngas. Mag-file kayo ng gusto ninyong i-file na impeachment. Tingnan natin kung magtatagumpay yan sa Congress. Ano niya, Mr. Maravillas, yung tingin mo? Malabo man po. Sabi nga natin doon sa unang video natin, mga kababayan, baka blessing in disguise pa nga po ito. Kasi once it failed, na yun man po talaga ang mangyayari, then the president will be immune for 1 year. Hindi na siya pwedeng filean for 1 year kasi may 1 year bar rule tulad ng kay Sara Duterte, di ba? But anyway, dito muna tayo sa magandang balita, mga kababayan, na dapat malaman ng mga tao. Kasi puro na lang po mga controversy, mga kwento tungkol sa korupsyon. Di ba? Ang mga balita, depressing po ang mga balita. Pero ito, magbibigay sa atin ng tuwa, inspirasyon, mga kababayan, at pag-asa para mapabilis ang pagunlad ng ating bayan. Yan yung ating Pangulong Bongbong. Hindi siya nagpapa-apekto sa mga alingas-ngas. Yan o, Marcos hails first major gas discovery in over a decade. President Marcos announced on Monday the discovery of a new natural gas reservoir east of the Malampaya field, marking the first significant gas find in more than 10 years and strengthening domestic energy security. Ito yung kailangan natin mga kababayan. Di ba? Lalo nasabotage po yung binigay na franchise ng Congress kay DDS Congressman Leandro Liviste, di ba? Yung solar power. So at least mga kababayan, nagka-problema tayo sa solar energy. Ito naman po, may na-discover naman na replacement sa nasabotahe na solar energy para sa ating bansa. Di ba po? So sa announcement ng ating Pangulo, sabi dito, the Philippines has struck natural gas. Ang ibig sabihin nito, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 na paaralan sa loob ng isang taon, sabi ng ating Pangulo. He added that the discovery will help sustain Malampaya's contribution and reinforce the country's domestic gas supply for years to come. So pakinggan natin yung announcement ng ating Pangulo. Magandang araw po sa ating lahat. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir called Malampaya East 1 or MAE-1 is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Initial testing showed that the well flowed at 60 million cubic feet per day. This indicates that the well has the potential to produce even more, confirming it is a high productivity resource comparable to the original Malampaya wells. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. MAE-1 is the first milestone under the Malampaya Phase 4 drilling campaign, which also includes the Camago 2 and the Bagong Pag-asa wells. The next steps are the completion and testing of the Camago 3,
followed by the drilling of the Pag-asa exploration well to pursue more potential gas resources. This achievement was made possible through the work of the SC38 Consortium led by Prime Energy in partnership with UC38, PNOC Exploration Corporation, and Prime Oil and Gas Incorporated. Patunay ito na sa responsableng pangangalaga sa kaligsasan at matibay na pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, makakamit natin ang mas maaasahang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. Di ba, napakagandang balita. So may pangpalit na tayo kahit papano doon sa palpak na solar power project ni DDS Congressman Libiste, na ang sabi po ni DOA Secretary Sharon Garin, para niya tayong nasa butahe. Apektado po yung power supply natin. Di ba? Kaya magigpit na po sa pag-draft ng mga regulation. Sabi ni Secretary Garin, importante niya na mga seryosong players lang ang pagbibigyan natin ng pagkakataon na makapag-operate ng franchise. Hindi yung ganito yung nangyari, nagamit lang para ma-monetize. Bilyon. Kaya sinampal po ng fine. 24 billion fine, mga kababayan. Kaya tuwang-tuwa yung ating mga kababayan, Nene, Ababaw, Maldia, basta Marcos, balik ginhawa ang Pilipino. God bless PBBM. Sabi ni Lawrence Gonzales, salamat, mahal na Pangulong BBM sa inyong trabaho para sa ikaunlad ng Pilipinas. God bless PBBM at sa buong mamamayang Pilipino. Mabuhay tayong lahat. Sabi ni Emily, di kami nagkamali ng binoto, di ba? Yan nga po ang problema. Kung sino yung nagtatrabaho ng matino para umunlad yung ating bansa, ayon, pinailan ngayon ng impeachment. Pero yung imbes na serbisyo, perwisyo yung ginagawa po habang sumusweldo. At ang project niya magtanim, tree planting, tapos mamulot ng basura. Yan ang gusto nilang ipalit. Ganon mga kababayan, kaburugsukan, sabi sa amin sa Bicol. Burugsukan na pag-iisip. Baliktad ang pag-iisip, hindi para sa kaunlaran kundi para sa sarili lang. Mga kababayan, huwag tayong papayag sa ganyang mga galawan, mga kababayan. Sabi ni Jared Kent, stop having a crab mentality. Whatever it is na makakatulong para sa ikakaunlad natin, discovered by whoever it, let's support it. Kung walang magandang sasabihin, tumahimik na lang. Sabi ni Noy Medina, mabuhay ang ating masipag at butihing Pangulong BBM, mabuhay ang bagong Pilipinas. Sabi ni Carlito Martinez, nakaka-proud makita na after more than a decade, may bagong natural gas discovery na naman tayo. Sabi ni LC Orbita Aquila, we stand you, in support you, PBBM, thank you for everything. Excellent, doing well done to our Filipino people and beloved nation. Good health. God bless you, PBBM. More, forever, PBBM. Solid Marcos loyalist. Sabi ni Ilano Chua, good morning, sana bumaba na ang price ng electricity at ma-operate na rin ang Bataan Nuclear Power Plant. Yung ating dating Pangulong Marcos Sr. ang nagsimula, mga kababayan, ng magpatayo ng mga planta ng kuryente. Wala pang nakakapantay sa ginawa ng dating Pangulong Marcos Sr. At ngayon pinagpapatuloy ni Marcos Jr. ng ating Pangulong Bongbong. Parehas kasi yung kanilang mindset. Progress for the nation. At ito po, oil exploration naman. Pati sa geothermal ang nag-develop, mga kababayan. Yung tatay ng ating Pangulong Bongbong. Kaya lang yung nabanggit po ninyo na nuclear power plant, tinigil ni Coricong. Sayang, di ba? Kung sana natuloy yun, mga kababayan, hindi sana tayo nalampasan ng ating mga karatig bansa tulad ng South Korea, Malaysia, Indonesia, Vietnam. Wala kasi pong tigil sa politika dito. Ang hilig ng mga Pilipino sa pamumulitika. At tingnan ninyo ngayon, kung sino pa yung matino, mga kababayan, na nagtatrabaho para sa ating bayan, yun pa yung gusto nilang i-impeach. Pinaila ng impeachment yung ating Pangulong Bongbong.
Di ba po? Yan ang nakakalungkot sa ating mga kababayan. Puro pang sarili yung iniisip. Sabi ni Ayesa Tor, God bless Mr. President Bongbong Marcos. God bless, always keep safe. Sabi ni Annalyn Garnatsa, may this natural gas brings blessing to the Philippines, sir. So at least may magandang balita tayo, hindi puro flood control scandal. Ngayon yung pagpapatuloy mga kababayan ng investigasyon ng Senado. So imomonitor natin kung ano yung mga developments, ma-update namin po kayo. At siyempre pag-usapan po natin. Okay po? So yun po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.